Sa wakas, winakasan na ng dating 3-division world champion na si John Riel Cuadro-Alas Casimero ang mga kahaka hinggil sa tunay na estado ng kanyang promosyon sa pamamagitan ng isang madamdaming pahayag sa kanyang official na social media account na Cuadro-Alas It's My Boy. Hayagang pinangalanan at pinasalamatan ng boksingerong Pinoy ang Japanese boxing legend at promoter na si Koki Kamida ng 3150 Promotions bilang ang taong muling nagbigay sa kanya ng buhay sa mundo ng professional na boxing. Ang anunsyong ito ay kasunod sa pag-award kay Casimero na opisyal na World Boxing Organization No. 4 World Ranking sa Super Bantamweight Division, isang napakalagang posisyon na naglalapit sa kanya para sa isang mandatory world title shot. Laban yan sa mga nagaling kampiyon sa naturang timbang. At ayon kay Casimero, hindi lamang personal na tagumpay ang bagong ranking na ito, kundi bunga rin ng tiwala at hindi matatawarang suporta ni Kamida sa mga panahong tila tinalikuran na siya ng mundo ng boxing. Sa kanyang mensahe na direktang naka-address sa Japanese promoter, ipinaliwanag ni Cuadro-Alas kung paano naging sandigan si Kamida nung siya ay nasa pinakamababang yugto ng kanyang karera. To Koki Kamida, this No. 4 WBO world ranking is not just my achievement, it's yours too. When I was at my lowest, you were the one who believed in me. You gave me an opportunity when many people had already counted me out. Your trust, support, and confidence give me the motivation to climb back to the top. Payag ni Casimero sa kanyang post. Matatandang dumaan sa sunod-sunod na unos ang karera ni Casimero, kabilang ang mga issue sa pagkuha ng malalaking laban, mga kontrobersiya sa timbang, at kawalan ng matatag na promoter na magsusulong sa kanyang interes sa Japan at sa Estados Unidos. Ang pagpasok ng 3150 Promotions sa pamumuno ni Kamida ang nagsilbing tulay upang manatiling aktibo at mapabilang muli si Casimero sa mga piling boksingero sa buong mundo. Ayon pa kay Casimero, ang kasalukuyang No. 4 ranking ay simula pa lamang ng kanyang muling pagbangon. Nangako siya na magpapatuloy sa matinding pagsasanay upang patunayan na hindi nagkamali si Kamida sa pagtiwala sa kanya. I truly appreciate everything you have done for me. This ranking is only the beginning. I will continue working hard and I promise to give my best in every fight. My goal is to become a world champion again and prove that your belief in me was never misplaced. I am proud to represent 3150 Promotions under the leadership of Koki Kamida. Thank you for standing by me. This journey isn't over. We're just getting started. Let's make history together. Yan ang pahayag ng Angas ng Pinas. Inaasahan na sa tulong ng makapangyarihang makinarya ni Kamida sa Japan, mas mapapadali na para kay Casimero ang makakasa sa mga dambuwalang pangalan, kabilang ang mga inabangang tapatan laban sa mga elite fighters sa Super Bantamweight Division na matagal nang hinahangad ng mga tagahanga. Samantala mga kwento, pagkatapos ng masakit na kabiguan ng kampong Pilipino na kung saan tila pinaglalaroan at tinalo ng Japanese veteran na si Yukinori Uguni, ang dating Unified World Champion na si Marlon Tapales sa kanilang huling enkwentro, isa na namang determinadong Pinoy ang nakatagtang rumesbak upang ipagganti ang ating bansa. Opisyal na inanunsyo ng Treasure Boxing Promotions ang pagbabalik ng ring ng dating IBF World Super Bantamweight Champion na si Yukinori Uguni. Ngunit sa pagkakataong ito, ang umaangat at mapangarib na pambato ng Pilipinas na si Alex Santissima Jr. ang tatayo sa kabila ng lona. Ang nakakatuwang tagpong ito ay opisyal na itinakda para sa 10-round Super Bantamweight Showdown na gaganapin sa sagradong tahanan ng boxing sa Japan, ang Korakuen Hall sa Tokyo. Ito ay magiging isang malaking pagsubok para kay Santissima na nagnanais na iangat ang kanyang pangalan sa pandaigdigang entablado sa pamamagitan ng pag-api sa isang subok at tusong veterano. Ang petsa ay ngayong August 16, 2026. Ang lugar, Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Ang kampo naman ni Santissima ay hindi papasok bilang madaling biktima. Kilala ang batang Pinoy sa kanyang agresibong estilo at mambihirang lakas sa magkakabilang kamao. Para kay Santissima, ito ang gintong pagkakataon upang tapusin ang dominasyon ni Uguni laban sa mga Pilipino at ipakita ang buhay na buhay ang lakas ng laing kayumanggi sa mas mababang timbang. Mga kakwento, mananatili kayang buhay ang sumpa ni Uguni laban sa mga boksingerong Pinoy o makakaganti ang Pilipinas sa pamamagitan ng nagbabagang kamao ni Alex Santissima. Ang kasagutan ay masasaksihan ng buong mundo ngayong darating na August 16 na kung nabigo ang bangungot ng Pinas kay Uguni sa kanilang bakbakan. Kaya bang ibawi ni Santissima ang tinalo nating kababayan? Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe
Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.